Gusto ko pong mag-shout out at mag-thank you sa high school friend ko na si Eleanor Rubio na siya pong nagbigay sa akin itong mga croissants na ipo-vlog ko. Actually, special daw po itong croissants na to at talagang popular dito sa Manila. Kaya lang, ang kanilang store ay located sa Lipa City. So, ang name po nitong bakery na to is Iyo or Ijo, I'm not sure. But, subukan po natin and I'll let you know kung ano po ang lasa niya. Hi friends, ito na po yung mga croissants ng Iyo or Ijo na mabibili sa Lipa City. So, ito po, hindi ko po sure kung anong flavor yan. Ito, sweet ito. Ito, hindi ko sure kung baka savory itong isang croissant na to. Ito is chocolate croissant. Ito, plain croissant. And ito, hindi ko rin po alam kung ano sa loob, pero baka sweet yan na croissant. So, susubukan na po natin. Try muna natin itong plain croissant. Ang lalaki po niya, kaya hatiin ko siya. Para po matikman ko lahat. Yan po, very flaky yung dough niya. Tapos ganyan yung loob niya. Sa tingin ko pa lang po, very buttery na talaga siya. Try na po natin itong plain croissant. Kada po, tingnan niyo po, ang daming layer. Oh. Talagang ilang folding ang ginawa dito. Yung outside po, very crunchy. Yung loob naman po, soft and moist. Masarap po siya, very buttery. Try naman po natin tong chocolate croissant. Ganon din po yung consistency ng ng dough niya. Very flaky yung taas. Tapos sa loob, very soft po. Nagba-bounce back siya. And ito lang po, ang difference niya dun sa una, wala siyang butter. So yung una po, hindi lang siya plain croissant, pero butter croissant siya. At ito po, meron namang chocolate sa loob. Kung susunod po, may feeling siya. Kasi medyo mabigat din siya. Hindi ko lang po alam kung ano yung feeling sa loob. So, open po natin and papakita ko sa inyo. Hindi ko po sure kung anong feeling to. Malalaman natin pag kinain ko na. So, try natin yung may feeling. Hindi ko pa rin po sure kahit nakain ko na para siyang jam. Hindi ko alam kung anong klaseng jam. Tikman natin tong ibabaw. Masarap po yun, para siyang cake or cookie, slightly sweet. Ito rin pong jam sa loob, slightly sweet. Ito naman po yung next na itatry natin. May feeling din po siya loob. Siguro parang cake batter din to. Hindi ko po sure kung ano naman niya sa loob. Hindi ko po sure kung pareho siya nung kinain ko kanina. Pero parang iba din yung feeling nito. Try po natin. Parang pareho lang din siya nung kanina. Ganon din po yung yung consistency ng dough. Flaking ibabaw. Soft and moist inside. Plus itong meron siyang feeling. Hindi ko po talaga ma-place kung ano itong lasa nitong feeling. Kung ano ba ito. Parang merong small bits of coconut, hindi ko sure. Ito naman po, siguro savory na croissant ito. Kasi cheese yung nasa ibabaw, melted cheese. So, tatry po natin. Hindi ko po sure kung tuna to. Pero baka tuna siya. Tatry natin. Parang napunto na siya. Very creamy yung feeling. Tapos, dahil nga cheesy yung ibabaw, nagko-complement siya together. And, ano po siya, very savory. Very flavorful yung feeling na tuna sa loob.
Tapos, yung dough niya nga po, flaky and moist din siya, hindi siya dry sa loob. Masarap siya. Yung isang piece nito, pwedeng maging meal muna for the day. I mean, if it's a lunch or breakfast, pwede na siya. Kasi very filling yung yung dough plus yung palaman sa loob. Last, itatry natin tong sweet croissant na to. Hindi ko rin sure kung anong pangalan. So, itatry na po natin. Ito po itsura niya sa loob. Tapos meron siyang chocolate cookie at saka nuts at ibabaw. Try muna natin yung with nuts. Apple and cinnamon po yung filling. Masarap po siya. Kung hilig kasi ako sa apple at saka cinnamon, katulad ng mga apple pie, kaya na-enjoy ko to. Ganun din po yung feeling. Ngayon, ganun din po yung dough, very flaky. Tapos may contrast kasi flaky yung dough, tapos very soft and moist yung feeling. Yung apple at saka yung cinnamon. Yung apple po, pag kumakagat ka nung sa apple, may crunch pa din yung apple. So, maganda yung pagkagawa nila dito sa kanilang croissant na to. After ko pong tikman yung lahat ng croissants, ay talagang na-enjoy ko po siya. Masarap po talaga yung mga croissants dito sa bakery na to. And naintindihan ko po kung bakit kahit malayo yung Lipa, ay dinadayo to at maraming orders sa kanila, especially pag may mga holidays. So, kung mapapadaan kayo ng Lipa or makakapag-order kayo, itry nyo po ito. Hindi po talaga kayo magsisisi na nag-order kayo. Kasi yung yung dough base niya, very flaky. Tapos kahit yung butter croissant lang niya, napakasarap na. And pag inopen nyo po yung gitna, makikita mo ang daming layer talaga. Ibig sabihin, maraming folding na ginawa doon. And doon po sa dough base nila, I've tried making croissants din, pero mahirap po talaga. It's very delicate. And to come up with a very nice dough na katulad nung sa kanila, it will take a really good baker and top ingredients para ma-reach mo yung ganong quality. So, I recommend really na i-try nyo po itong Iyo Bakery or Ijo Bakery sa Lipa City. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo po itong video, please like, share, and subscribe. At huwag nyo pong kalilimutang i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga current videos ko. Hanggang sa susunod na video ko po, ito po si Lorraine reminding you that God loves you. Bye!